Good morning, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali sa lahat ng OFW na nasa ibang panig ng mundo. Ngayon po ay July 14, 14 days to go before SONA, fourth SONA ni Pangulong Marcos. So ibig sabihin, si BBM po ay nakatatlong taon na bilang presidente. Nakatatlong taon na po si Pangulong Marcos sa kanyang termino. Ang tanong, yung tatlong taon po ba ni Pangulong Marcos, kamusta na kaya ang buhay ng mga Pilipino? Gumanda na kaya? Ha? Kayo mga Pilipino, tanong ko, noong bago mo po si Pangulong Marcos, nakakaranas kayo ng gutom. Ngayon kaya, tatlong taon, ni Pangulong Marcos, kamusta buhay nyo? Gumanda na ba buhay nyo? Hindi na ba kayo nakakaranas ng gutom, ng hirap? Okay? Tanong, yung 20 pesos per kilo na bigas, na kung saan pinangako ni Pangulong Marcos noong 2022 election, at dahil sa pangako na yan, sumikat po si BBM. Pangakong gagawing 20 pesos per kilo ng bigas. Pangakong palalakasin ang ani. Pagagandahin ang agriculture. Sa pamamagitan niyan, makakamit ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po pangako noon ni Pangulong Marcos. Kaya nga inasahan natin. Tayo po yung natuwa nung siya po imupo bilang Pangulo. Siya po ang unang humawak ng DA, Department of Agriculture. Sa pag-aakala, no, inaasahan natin dahil siya po ang naging sekretary noon ng DA, inaasahan natin na sa ilalim po ng kanyang pamumuno bilang presidente, bilang DA secretary, lalakas ang ani ng mga Pilipino, ng mga magsasakang Pilipino. Pero anong nangyari? Lumakas ba? Totoo po na mayroong 20 pesos per kilo na bigas. Pero pili lang, mangilan-ngilan. Hindi lahat sa buong bansa ay mayroong 20 pesos per kilo na bigas. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Marcos, kung hindi po ninyo na tikman, kung hindi po ninyo nakamit o na-avail itong 20 pesos per kilo na bigas na ito, ibig sabihin, failure. Failure. So, sa ngayon, sa loob ng 3 taon ni Pangulong Marcos, failure. Okay? Malay natin. Dahil meron pa siyang 3 taon, malay natin, baka bago matapos ang kanyang termino, matupad itong 20 pesos per kilo na bigas na ito. Okay? Dahil nga po, dito sa inulunsad ng gobyerno na 20 pesos per kilo na bigas sa Kadiwa Center, dahil po ito ay subsidy, ibig sabihin po ang gobyerno kailangan gumastos, kailangan magbitaw ng pera na walang balik. Ibig sabihin po ito ay failure. Failure po yan, failure yan. Masabi lamang natin na successful ang proyekto ng gobyerno kung bumaba ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng malakas na ani. Pinalakas na ani. Yun, successful yun. Pero subsidized At hindi lahat, buong Pilipinas, hindi lahat mayroong 20 pesos per kilo na bigas. Ibig sabihin, failure itong proyekto ng gobyerno na ito. Failure ang pangako ni Pangulong Marcos. Okay? Sa ngayon. Pero bigyan natin siya ng chance. Malay natin,
bago siya bumaba, matupad niya. Pagbigyan pa rin natin. Okay? Ang masasabi ko, failure. Ngayon, ang tanong, ano po ang aasahan natin na babanggitin ni Pangulong Marcos sa kanyang suna sa July 28? Ano mga pangako? Ano mga pinangako na natupad na? Okay? Alam po ninyo ha, isa po sa hinahanap ng mga Pilipino, itong proyekto, infrastructure, halimbawa, under BBM, yung ibig sabihin, yung siya mismo, sa kanyang termino mismo, nasimulan ng mga infrastructure project. Iba yung infrastructure projects na nasimula noong panahon ni Pangulong Duterte. Hindi po yun may i-consider na kay BBM. Pinagpatuloy lang sa panahon ni BBM. Pero, yung hinahanap natin, yung proyekto na nasimulan sa ilalim mismo ni Pangulong Marcos, na siya mismo sa administrasyon niya. Ito ang kanyang nilikha. Ito ang kanyang naisip. Meron na po ba tayo nakita na nagkaroon ng groundbreaking? Na ipapatayong airport? Bagong airport? Meron na ba tayong nakita na pinasinayaan na ipapatayo bagong port? Meron na ba tayong nakitang pinasinayaan na ipapatayo bagong tulay? Parang wala akong nakita eh. Parang wala akong nakita. Madalas ko po nakita, binabanggit ni Pangulong Marcos, subway. Meron na tayo subway na nasa ilalim ng lupa. Kaya nga subway, pag sinabing subway, sa ilalim ng lupa yun. Hindi pwedeng sa ibabaw ng lupa. Ano yun? Hindi subway yun. Ang subway, pag sinabing subway, automatic yun. Sa ilalim ng lupa yun. Sabi ni Pangulong Marcos, nung siya ay nangangampanya, mayroon na tayong subway. Yung train na sa ilalim ng lupa. Makikita nyo lang sa sine. Yan po ang sabi. Yung subway na yun, nasimulan po yun sa panahon ni Pangulong Duterte. Noong 2017. Di ba? Ang hinahanap natin yung proyekto na nasimulan, na-create sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Dapat meron na kasi 3 taon na siya eh. Dapat meron na. Kasi ang unang taon, isa't kalating taon, dapat nun, nag-iisip na sila kung ano-ano mga proyekto, infrastructure ang kanilang gagawin. Dapat na nag-iisip na sila eh. Para pag tungtong ng 3 taon, nasimulan na. Di ba nga ng panahon ni Pangulong Duterte, unang taon nila sa pwesto, nag-isip sila kung ano-ano mga proyekto ang kanilang gagawin. Kung ano-ano mga infrastructure ang kanilang gagawin. At nung nabuo na nila mga plano, naghanap sila ng mga investor. Ganun po noon eh. Unang taon ni Pangulong Duterte. Walang ginawa noon ang DOTR kundi mag-isip ng proyekto. Nung nabuo po ang mga plano, tulay, airport, kalsada, subway, itong MRT-7, naghanap po sila noon ng investor. Katulad din ng subway. Ganun po noon eh.
Ngayon kaya, anong nangyari? Yan po ang ating tanong. Yan po ang ating tanong. Yan po ang ating hinahanap sa Administrasyon Marcos. Sa ngayon. Pero hindi po natin binibigyan ng paghuhusga. Hindi po natin hinuhusgahan ang si Pangulong Marcos. Hinahanapan po natin siya ng proyekto. Ayun po.